Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Sa bukid man o sa baryo, sigaw ng bawat Mindoreño, Gobed laging nandyan, tulong ay maaasahan. Hawak kamay, sama-sama, magsasakay kasama ka. Bawat ani, bawat saya, kay Gobed may pag-asa. Kasama ng magsasaka, si Gobed laging nandiyan. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Occidental Mindoro, sabay-sabay tayo. Gobed sa serbisyo, asahan mo. Traktor at binhi may suporta, serbisyo iramdam sa masa. Sa hirap man o sa ginhawa, Gobed kasama ka. Sigaw ng bayan isa, Gobed kasama ka, kasama ng magsasaka. Serbisyo na nagbibigay ng pag-asa, pagtulong na walang hinihinging kapalit. Sa paglalakbay tayo na't sama-sama, tsinelas ni Gobed, pag-asa ang hatid. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gobed, sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong ganado nais maiparating sa inyo, ang tsinelas ni Gobed, tsinelas ni Gobed. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Serbisyong ganado, ganado, kaganahan pa. Dahil sa inyong tiwala na ipinapadama, tsinelas ni Gobed ay isang tulay para sa mas makulay na buhay. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gobed, sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong ganado nais maiparating sa inyo, ang tsinelas ni Gobed, tsinelas ni Gobed. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ingat sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gobed,
Sama-sama sa isang layunin, serbisyong ganado nais maiparating sa inyo ang Chinelas ni Comet. Chinelas ni Comet. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita, paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadiano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Fernie Dato. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayon at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Huwebes, ika-4 na sa buwan ng Hunyo. Mula sa pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Lalawigang Balita! Magandang tanghali po. Narito ang ating mga balita mula pa rin sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Lalawigang Balita! Patuloy ang pagpapalawak at pagpapalakas sa mga programa ng Provincial Public Employment Service Office sa ilalim ng pamumuno ni Governor Eduardo Bigadiano. Ito ayon kay PESO OIC Ronan Roy R. Ragudo. Ayon sa panayam ng programang Ganadong Lalawigan, sinabi nito, ang pangunahing mandato ng PESO ay ang pagtulong sa mga mamamayan sa paghahanap ng trabaho at pagbibigay ng mga oportunidad sa kabuhayan at iba pang benepisyo. Aniya, mas pinalawak pa ng tanggapan ng mga serbisyo nito upang mas maraming residente ng lalawigan ang mabigyan ng tulong at pagkakataong makapagtrabaho. Sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment or DOLE, Overseas Workers Welfare Administration or OWA, Technical Education and Skills Development Authority or TESDA at iba pang ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ang PESO ng iba't ibang programa na naglalayong makatulong sa mga naghahanap ng trabaho at sa mga apektado ng suliraning pinansyal. Kabilang sa mga nabigyan ng suporta at pinansyal na tulong ang mga miyembro ng transport groups o TODA, mga mangingisda at iba pang sektor na nangangailangan ng agarang ayuda at oportunidad sa kabuhayan. Samantala, tiniyak naman ni Provincial PESO na magpapatuloy ang kanilang mga programa para makatulong sa pagpapagaan ng kalagayang pang-ekonomiya sa mga mamamayan sa Occidental Mindoro. Lalawigang Balita! Samantala sa parating mga balita, patagumpay naman na nagtapos kahapon ang 30 magsasaka ng mais mula sa bayan ng Rizal sa Farmers Field School on Corn Production na ginanap sa Sitio Lumintao, Barangay Malawaan. Sa loob ng 16 na linggong pag-asarin is nagawa ng pamahalang panlalawigan
sa pamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist. Katuwang ang LGU Rizal natutunan ng mga kalahok ang mga makabagong pamaraan sa produksyon ng mais upang mapataas ang ani at kita. Sa mensahe pinabot ni Governor Eduardo Bigadiano, binigyan din niya ang kahalagahan ng mga ganitong programa sa pagpapalakas ng produktibidad ng mga magsasaka at pagsuporta sa food security. Ay po naman kay OPA Head Engineer Alrisa C. Subiri, 28 sa mga nagtapos ay kababaihan at 2 naman ay kalalakihan. Tumanggap sila ng sertipiko, mga panimulang binhi at pataba bilang suporta sa kanilang pag-asaka. Ipinalawanag din niya ang kahalagahan ng organic farming sa pagpanatili ng kalidad at sustansya ng lupa. Dumalo rin sa programa ang opisyal ng LGU Rizal, Department of Agriculture at iba pang katuwang na ahensya. Samantala, magkakaloob naman ng insentibong pinansyal ang pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa mga barangay at munisipalidad na kinilalang Seal of Good Local Governance National Awardees. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 6 Series of 2025 na ipinatupad ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ed Gadiano. Ayon sa pamahalang panlalawigan, layunin ng programa na palakasin ang partisipasyon ng mga mamamayan sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran sa pamamagitan ng Community-Driven Development Approach ng Kalahi Seeds. Maaaring gamitin ang insentibong pondo sa mga proyektong nakatuon sa pagbawas ng kahirapan, disaster risk reduction, serbisyong pangkalusugan at panlipunan, suporta sa agrikultura, kapayapaan at kaayusan, at iba pang programang pangkaunlarang sosyo-ekonomiko. Samantala, bago maibigay ang pondo, kinakailangang dumaan ang mga benepisyaryo sa mga itinakdang proseso ng Kalahi Seeds para matiyak ang maayos, transparent at epektibong pagpapatupad ng mga proyekto. Inaasahan din na mas mapapalawak ng programa ang pakikilahok ng mga komunidad, lalo na ang mga sektor na higit na nangangailangan ng suporta at serbisyo mula sa pamahalaan. Samantala, balita mula po naman sa bayan ng Luok. Niyanig ng magnitude na 3.9 na lindol ang bayan ng Luok ngayong araw nito ay po naman sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Dahil talang pagyanig kaninang alas 7:10 ng umaga na may lalim ng 20 kilometro at sentro malapit sa Golo Island at tectonic ang pinagmula ng lindol. Ay po naman sa PhilWorks DOST wala namang inaasahang aftershocks kasunod ng nasabing pagyanig. Muli nang pinalalahanan ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa panguna ni Governor Ed Gadiano ang publiko na manatiling maingat at mapagmatsyag. Inikayat din ang mga residente na agad na magulat sa Provincial Disaster Risk Reduction Advancement Office o sa kanilang lokal na pamahalaan kung may naitalang pinsala o anumang epekto dulot ng lindol. Sa kasalukuyan, wala pang naiulat na malaking pinsala o nasaktan kaugnay ng natura insidente. Samantala, sa iba pa nating mga balita bilang pagpapahalaga naman sa kahusayan ng mga kabataang Mindoreño, ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa pamamagitan pa rin ng Municipal and Barangay Affairs Office at sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano. Ito mga kaibigan ay ang halagang 50,000 pesos na suportang pinansyal para sa mga mag-aaral ng Kolehiyo de San Sebastian. Ang nasabing tulong ay ipinagkaloob bilang suporta sa kanilang paglahok sa World Finals of the Universal Robotics Challenge na ginanap kamakailan sa Osaka, Japan. Patuloy ang pamahalaang panlalawigan sa pagsusulong ng mga programang nagbibigay oportunidad sa mga kabataan. Ito'y upang lalo pang mapaunlad ang kanilang kakayahan at maabot ang mas matataas na tagumpay. Samantala sa atin po namang panghuling balita, nakaisa si Governor Ed Gadiano
sa ikalawang quarter ng pagpupulong ng Regional Peace and Order Council, Mimaropa, na ginanap kahapon sa pamalang palalawigan ng Romblon sa bayan po ng Odjongan. Pinangunahan ni RPOC Chairperson at Oriental Mindoro Governor Hormilito Bons Dolor ang pagpupulong na dinaluhan ng mga miyembro ng konseho, mga regional director, mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pambansang pamalaan, law enforcement agencies at mga lokal na pamalaan sa buong rehiyon ng Mimaropa. Naging daan ng pagpupulong upang talakayan at suriin ang kasalukuyang kalagayan ng kapayapaan at kaayusan sa Mimaropa, gayon din ang mga mahalagang usaping pangseguridad at ipapanghamong kinakaharap ng rehiyon. Binigyan din ng kahalagaan ng mas matibay ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya upang mapanatili ang kaligtasan at patuloy na pag-unlad ng komunidad. Samantala, patuloy na ikabahagi pa ng panlalawigan ng Occidental Mindoro sa mga inisyatibong naglalayong palakasin ang kaayusan at mabuting pamamahala pa sa kapakinabangan ng bawat Mindoreño at ng buong rehiyon ng Mimaropa. Mga kaibigan, sa manyo pong ating mga balita ngayong Webes ng tanghali. Ako po yung nakasama, Ferdi Data. At ako po naman si Helen Pilaro de Guzman. Sa ating pagbabalik, makakasama po natin ang MBAW focal person, si Sir Jello Tayo. Dito lamang sa programang Ganadong Lalawigan. Iiwan sa iisang mithiin ang bawat pangarap, sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Kobe. Sama-sama sa iisang layunin, serbisyong ganado nais maiparating sa inyo ang tsinelas ni Kobe. Tsinelas ni Kobe. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ganadong araw, patuloy na ipinapatupad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Open Door Policy. Sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano, layunin ng programang ito na mas mapalapit pa ang publiko serbisyo at agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat Mindoreño. Tuwing Lunes at Martes nasa map sa area si Governor Gadiano. Miyerkules naman ay nasa Sablayan. At tuwing Huwebes naman sa San Jose para sa mga taga-Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig, magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gadiano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Servisyong Gadiano, Servisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano, la 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 la. Dam dam lo. Ngayong umaga po ay opisyal na po nating ibinigay at ipinagkakatiwala ang programang ito ng provincial government sa pangunguna po ni Governor Ed Gadiano, ang 33 streetlights para po sa Sitio Tabok, Barangay Buenavista, na nagkamit po ng 1 million incentive mula po sa SGLG Barangay. Ang Barangay Buenavista po ay isa po sa mga nagkamit nito dahil sa mabuting pamamahala at maayos na pamunuan. Malaki po ang pasalamat ng ating mga kababayan dahil tuwing gabi po ay maliwanag na ho itong tabing dagat ng sityong ito. Madalas po kasi noong wala pa mga solar street lights na to ay nagkakawalaan ng mga makina ng bangka, nakukuhanan ng gasolina yung kanilang mga lagayan ng gasolina. Sa ngayon po ay mas secured na at mas nakikita na ang dalampasigan ng Sitio Tabok. Ang ganitong mga inisyatibo ng ating lalawigan sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano ay ang pagpapalakas sa mga hanay ng ating mga barangay o barangay empowerment. Kaya maraming salamat po sa inisyatibo ni Governor Ed at ng ating mga kasamahan.
Maraming salamat kay Governor Ed Gajano at sa lahat ng taga-PGO sa 1 million project ng premyo ng Barangay Buenavista sa Seal of Local Good Governance. Malaking tulong po ito, lalong higit dito sa Sitio Tabuk at lumiwanag ng aming sitio. Maraming salamat, Gov. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gajano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Para sa buong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Ganadong lalawigan. Magandang tanghali, Helen. Yes, sa araw ngayon ng Webes, Thursday, sabi ng nanay ko, why bis? Waibis. Alam mo, walang tigil ang ulan, ano? Maulan. Maulan na. Oh, pero kanina yung binalita mo, meron palang lindol no, sa Look. Oh. Kahapon ba yon? Nung kapanayam natin si Mayor Orayani Noon ng sa araw. Lubang. Oo. Oo. Yun pala, ganun ano. Anyway, ingat lang po tayo. Ingat din sa ambon, maambunan. Tingnan mo si Ferdy laging naka-jacket Abay, syempre. at lagi nakasombrero. Mahirap ng At ngayon, maambunan. Helen, may nag-chat sa akin kagabi. First, pwede magtanong ka ako, nagtatanong ko na ka ako, ano yun? Wala nga bang biyahe ang barko ngayon? Baka ako, may biyahe ka ako. Ang wala lang ka akong biyahe ay yung in-announce ni Mayor Orayani na simula ngayong araw na ito, tama no? 4 and 5, Webes, oo. ay walang biyahe, no sail policy sa Lubang. Yun lang, pero kako yung sa Abra de Ilog mayroon. Kasi meron wala naman. namang signal ngayon ng bagyo, no? Maintindihan mo na rin kasi yung Look at Lubang, iba yung ano nila eh. Open na open doon yung dagat. Kaya masyadong tinitingnan ni Mayor Orayani na delikado para sa paglalayag, lalo na po ng mga mangingisda. Kahit na sabihin na walang gale warning, ay inunahan na ni Mayor Mike yung PCG o kaya Pag-asa na wag muna magbiyahe. Ito pala lagi niyang ginagawa pala ito. Oo. Madalas siyang ginagawa every time na may Malamang ganyan. pati ang mga taga-Look din, di ba? Kasi yung dalawang isla na yun ang nakahiwalay dito sa Occidental Mindoro eh. Kaya ingat-ingat lang po tayo. Parang tuwan-tuwa ako sa sinabi niya nung isang araw. Sabi niya, yung mga maglalayag ay pumunta na lang kayo sa akin at bibigyan ko na lang kayo ng isda. Alam mo dyan pala sa sa Lubang, ang talagang delicacy dyan, Helen. Delicacy. Ay, ano nga ito? Yung parang urong, alam mo yung urong? Lobster. Lobster. Delicacy? Oo. Hindi ba pastillas? Hindi. Ano yun, yung ulam. Ha? Kaya dyan daw ay magsasawa ka talaga ng mga ano sa Tagalog yung lobster? Ulang. Hindi ko alam. Ano yung ulang? Hindi, lobster nga yata yun. Hindi uwang. Yung uwang, insekto yan. Ulang yung lobster sa Tagalog. Iba na may binabanggit mo. Bakit? Pero nga ang lobster in Tagalog is ulang. Ulang. Pero hindi ko talaga, ulang talagang aking kaalaman sa Tagalog. At Lobster. yung urong naman,
Ito, Helen, matagal ko nang iniispat-ispatan sa mga mamburaw. Nabibili ako kasi nilalako lang ito, urong. Aha. Parang ganyan din. Kaya lang, siguro kaya ito tinawag ng urong dahil pa urong yung lakad. Yung gapang niya. No? Pero masarap daw yon. Oh, pero basta alam ko dahil umuulan-ulan na, lalakas ang kidlat tsaka kulog kagabi dito ha. Sa San Jose, Occidental kumulugat Mindoro. kidlat ba? Oo, tingnan mo din namalayan. Eh ako nagising ako kaya medyo puyat ako kasi takot na takot yung mga alaga naming aso. Saan kang tulog kagabi? Sa Kamburay. Ay baka sa Kambura may kulgat kidlat. Dito wala. Dito sa bayan, wala ako naramdaman. Grabe naman. Ay talaga naglabasan na rin yung mga palaka. Kumakain ka diba? ng palaka. Palakang bukid. Oo. Oh, di ba? Marami yan. Sa kakabuti. Basta yan, yung palaka, basta yan yung luto. Kinakain ko yan. Magandang tanghali muna kay Sally Carlos Torrelisa. Good morning, Ma'am Helen, Sir Ferdy. Ay, mga taga-Akab Taga saan si Sally? Basta mga taga-Akab Hub. Oo. Mga taga-Akab Sa Hub. District Hospital. Oo, sila yan. Andyan si Gab. Oo. Si Miss Gabrielle Pasige. Andyan din syempre si Ma'am RD Bonilla. Si Mabel Lioterio. At saka si Sally, syempre. Lagi nakikinig sa ating mga taga-Akap Hub. Binabati ko na rin yung sa Akap Hub, Bahay Kanlungan, si Cynthia Claire. Hindi pa natin na-interview si Cynthia Claire. Ano? Tsaka Mahuhuli din natin yan. Mahuli natin. Tsaka sa Batangas, ang ating Bahay Kanlungan, si Melody. Yung sa Kalapan ay si... Anong pangalan sa Kalapan? Melody lang natandaan ko kasi si basta doon sa Kalapan. Yung ating mga Nakalimutan natin. basta Ating makasamahan dyan, lahat ng mga ano? social workers, binabati natin sa lahat ng mga Akap Hub ng 7 ospital, district and community hospital ng Occidental Mindoro. And as of kahapon, Helen, parang ilan ba yung nandyan ngayon sa naka-house sa Baikalop? Parang 70 mahigit, ano? Ha? 72. Ang dami, no? Yung 72, Helen, yan yung mga nandyan sa pero yung mga kamag-anak na sa ospital, hindi kasama dyan, kundi nakatulilaang dyan. Yung mga pasyente. At dating pa rin. Dating pa rin dyan. Buti na ang laki ng Bahay Kanlungan dyan sa Batangas. Malaki, kaya malaki. niyang i-accommodate yung... Dalawang palapag ito Mahigit 100 no? Nung in-interview mo sila, parang... Basta mahigit 100 yung nandoon na, in-house. No? So, salamat po at meron talaga tayong Bahay Kanlungan. Hindi nagdadalawang isip ang ating mga kababayang kinakailangan nilang magpagamot o kumonsulta sa level 2 category ng ospital na meron po tayo dyan sa Batangas at dito sa Kalapan. Kasi dito sa Occidental Mindoro, lahat po ng mga ospital po dito ay nasa category level 1 Tsaka intindihin natin, kapag ka level 1, limited talaga ito. Limited sa mga doctors, Limitado sa mga equipment. medical equipment. Lahat huwag natin paghahanapan. Limited ang mga services. Kasi gustuhin man halimbawa ng ating provincial government to Governor Ed na maglagay ng ICU, ay hindi po pwede maglagay ng ICU kasi hindi level 1 basta-basta. pa lang tayo. Oo, hindi qualified, no? Hindi basta-basta pag naisipan mo kahit may pera ka pala, gusto mo lagyan ng ICU ang isang ospital, hindi hangga't hindi binibigyan ng permiso yan ng Department of Health. At ang pagtayo pa to, Helen, yung sukat niyan ay dapat approved din ng DOH. Oo. Lahat talagang i-check yan kung talagang compliant ang isang ospital sa lahat ng mga itinatakdang patakaran ng Department of Health. Good morning daw, ganadong araw po sa lahat, sabi naman Lester Holdaniro Nidoy. Sa mga taga Mabini yan, And speaking of mga district and community hospitals, good luck sa isinasagawa ngayon ng Provincial Health Office na Executive Committee meeting sa bayan ng Sablayan yan. So sina Doc Romualdo Salazar Jr., ang ating sina Doc Ferratero, yung lahat ng mga Chief of Hospitals, lahat ng mga AOs ng ating mga ospital at saka yung mga Chief of Clinic and mga Chief Nurse. And nandiyan dyan po ngayon nagpupulong-pulong para sa talagang ikauunlad pa rin ng antas ng serbisyo ng kalusugan sa atin sa Occidental Mindoro. Alam mo, Helen, balikan ko noong kampanyahan noon, nakapangako si Governor Ed na magbibigay siya sa bawat barangay ng 1 milyong piso. Yung yung incentive. Ngayon ay nagtatanong yung ilan, bakit nakapangako si Gov ng 1 milyong piso? Ay nasaan? Ba't hindi namimigay? Ito po yung katotohanan yan.
yung pong pagbibigay ng 1 milyong piso, ito po'y lalabas sa insentibo doon po sa bawat barangay na makakapasa at magiging tawag National awardee. ng SGLG. Yes. Na ano nga ito SGLG? Kaya mo yan, Ferdi. Ang alam ko sa SGLG, Serbisyong Gadyano, Iba kasi- laging ganado. Iba yung na SGLG. Iba yung na anohan mo. Teka, ano nga ba, Yung SGLG? pumapasok sa Seal of Good Local Governance. Seal of Good Local Ayan. Governance National Awardees. Pag ikaw ay pasok diyan, lahat ng barangay, lahat ng mga munisipyo, basta kinilalang SGLG National Awardee, yun ang meron, magkakaloob ng insentibo. Kaya nga, may mga barangay na po na napagkalooban ng 1 milyong piso dahil sila po ay pumasa na sa pamantayan at nabigyan na po ng recognition ng DILG na SGLG. At maliban dyan, ay doon po naman kapag kayo po namang isang bayan, Helen, ay pumasa rin at naging, tawag ito, na pumasa rin at napagkalooban din ng SGLG ang isang barangay, ang barangay Bayan. ay 1 milyon. Aha. Ang bayan ay 5 milyon ang ibibigay na insentibo Aha. mula sa ating provincial government. Oh, 'yun ang pinakamaganda ano kasi yung mga nababanggit mong halaga ay mapupunta rin po sa isang proyekto. Tapos yung proyekto talagang may kaugnayan yan sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran at sa pamamagitan ng community-driven development approach ng Kalahi Seeds. Kapag ka kasi nag-identify ng proyekto, ang Kalahi Seeds, yun talaga yung totoong nakita at pangangailangan ng isang bayan o ng isang barangay. Correct, kasi ang kondito Requirement. nakalagay din dyan kung anong mga programa ang maaring mapondohan ng perang manggagaling dito sa SGLG. Alam mo, 1 milyong piso. Ano bang proyekto ang dapat mapondohan dito? Lalo kung alam mo sa sambayan, 5 milyong piso ang mapagkakaloob kapag po kayo ay awarded ng National SGLG. Ano bang mga proyekto ang dapat na mapondohan para rito? Any projects na nakatuon doon sa halimbawa pagbabawas ng kahirapan, proyekto na may kaugnayan sa disaster risk reduction, any project din o programang may kaugnayan sa serbisyong pangkalusugan at panlipunan, At saka yung support din sa agriculture. Kaya nga may isa ako napakinggan Hindi ko lang matandaan kung anong barangay yon, pero inilaan niya sa solar powered irrigation. Yung irigasyon na solar ang gamit kasi yun yung parang na-identify sa lugar na yon na totoong pangangailangan kasi laki-laki nang nagagastos sa mga taga-barangay na yon sa kanilang sakahan at isa ito sa antingin at tawag dito inaprubahan ng ating gobyerno ay alam na makakatulong ito para sa kanilang pangkabuhayan. Kaya pasok pa rin siya doon sa mga requirements. Okay, magandang tanghali kay Rose Antonio. Magandang tanghali raw. Mamaya aramin nga natin Helen, mula kay focal person Jello, tayo ng Embaw. Sapagat Embaw po ang kasama ito ni Governor Ed, na siya pong namamahagi ng mga insentibo. Kung ano-ano mga barangay na, kung ilang barangay na napagkalooban ng 1 milyong piso at kung may pasok na rin dito na isang LGU. Alamin po natin, Helen. Sa pagbabalik po ng ating programang Ganadong Lalawigan.
Sa atas ni Governor Eduardo B. Gadiano, mahigit kumulang sa 60 individual ng Barangay Alibog, Bagsaysay ang naserbisyuhan ng serbisyong ganado caravan nito lamang ika-6 ng Abril. Pinilahan ng libreng medical at dental mission kung saan ang mahagi ng mga gamot at bitaminang kinakailangan at iba pang serbisyong pangkalusugan. Nagkaroon din ng libreng bakuna at deworming para sa mga lagang hayop, pamimigay ng pananim na gulay. Pinangunahan naman ng Philippine Statistics Authority at pagproseso sa mga residente na wala pang dokumento tulad ng birth certificate at national ID, na mahagi rin ng hygiene kits para sa mga health workers at mga barangay tanod, at nagsagawa ng raffle draw na nagbigay saya sa mga residente. Tunay na serbisyong pinalapit sa tao, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Kasama ka, kasama si Go. Yeah! Sa kabundukan at kapatagan, boses ng mangyan ngayon'y pinapakinggan. Pag-asa't pangarap, kay tagal hinintay, ngayon ay tiyak, tagumpay ang gabay. Tayo'y isa, sabay lalakad, sa bagong bukas, lahat ay kasama. Sama si Gov-Ed ng katubong mangyan, pangarap ng lalawigan, ngayon ay tiyak na, serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Alright, balik po tayo sa ating palatuntunan, Helen. Oo, binabati muna natin si Rose Antonio na nanonood sa atin ngayon. Good morning. At syempre nakikinig din po ang mga taga Radiology Department. Wow. Si friendship mo, John Ray. Yan. Sa inyong lahat dyan, good morning. Salamat sa inyong palagi ang pakikinig. At ganun din sa dyan sa may kasama si... Sino? Isip, sige. Nakalimutan ko na yung mga nagpapabati sige, sa inyong lahat dyan Sa District Hospital? meron din doon yan nakalimutan ko yung mga nagpapabati. Anyway, alright, Helen, at nasa ating nasa ating linya na ngayon. Kasi nagiging bukang bibig natin lagi, Helen, every time na magabalita tayo at mamimigay halimbawa mga tulong pinansyal, mga cash incentive, lagi nababanggit ang MBAW. At dahil nababanggit ang MBAW, nasa atin ngayon, Helen, ang head ng MBAW. yes, the focal person, si Sir Jello Tayo. Yan. Sir Jello, magandang tanghali sa'yo. Hello. Magandang tanghali po, Ma'am Helen, Sir Ferdy, at sa inyo pong mga tagapakinig. Umuulan ba ngayon dyan nandiyan ka ba sa Mamburao ngayon? Actually, sir, nag-duty po ako sa ayan ngayon sa ating office naman po. Kasama ko po ang ating mga masipag na staff po dito ngayong tanghali. Nandiyan ka sa office? Yes, sa Sablayan po. Sablayan. Ayan. Oo. Oo, maulan din ba dyan, Sir Jels? Medyo kaninang madaling araw po, maulan. Hanggang ngayong umaga po, ambon-ambon lamang po. Masarap po itulog actually. Ayo. Okay, isa-isahin natin yung mga proyekto na napapagkaloban ng mga insentibo para yung mula sa MBAW. Ito kamakailan, nagbigay ang tanggapan na si Governor Ed ng 76,000 dito sa Langkaan Elvita Farmers Irrigators Association para ito sa brush damming. Kapag binanggit na brush damming, ano ito, Sir Jello? Bali, ito po ang ginagawa naman po para naman po doon sa ating mga pagpapambak po para sa irigasyon po ng mga sakahan. Yun po yung ginagamit na kumbaga po sa ilog, nire-route po yung ilog para may supplies po na tubig or tumaloy po sa mga sakahan ng ating mga farmers. Yun pong portion ng tubig na kailangan po nila sa kailang pagpapanig. So, Okay. yung proyektong yan, syempre ang nag-identify talaga, Sir Jello, ay mula
mismo sa lugar na yan, mula dyan sa barangay na yan. Yes po. Oo, at kamakailan dito rin sa ibang mga lugar sa lahat higit sa bayan ng Sablayan. Ano. Ito yung may tuloy-tuloy din yung monitoring dito. Tulad na nakaraang araw, parang may pinuntahan kayata somewhere in Santa Cruz? Paluan yata ito. Opo. Yes, at yes, go ahead. Yes, Sir Ferdy. Kasi po, trabaho po namin sa MBAO na to make sure po na yung pondo na binibigay ng pamahalang panlalawigan ay nagagamit po sa maayos o doon po sa mismong project na hiningi ng ating mga barangay, ng ating mga association. So kami po, after po na maibigay natin, hindi po doon natatapos ang role ni Municipal and Barangay Affairs Office. Binabalikan po natin, lalo yung mga malaking proyekto, binabalikan po natin kung yun pong project ay accomplished na at nasunod as per yung request po sa mahal nating governor, ng ating pong mga barangay at ating pong mga associations. Yung kumbaga po, validation and monitoring po yung ginagawa po ng team natin for that. Ayun, hindi yung pagkabigay ng tulong pinansyal end na yon, kundi nandiyan pa rin yung monitoring na ginagawa ng tanggapan ninyo. Yes po. Oo. Alam mo, interesado tayo, Helen, dito sa ibinibigay ng ating provincial government na insentibo dito sa bawat barangay o bawat bayan na maging awardee ng National SGLG, yung Seal of Good Local Governance. Pakikwento nga sa atin, Sir Jello, paano ba ito? Ang simula niyan, Ferdy, Ma'am Helen, mayroon pong assessment na ginagawa ang DALG, Department of Interior and Local Government, para po sa mga maging or mga barangay na kumbaga po ay nagkakaroon ng serbisyo na yung sinasabing natin, maasahang serbisyo sa ating mga kababayan, of course, nagkakaroon po dyan ng assessment ang DLG. So from that po, mayroon pong mga tinatawag nating indicators. For example po, sa public orders, public peace and order, meron po sa disaster preparedness, meron po sa health. Yun po business. Yes po. Yun po yung mga sample ng indicators. At ngayon po, yun po ina-assess ng ating DLG sa barangay level po. Ngayon po, since nakita po ng ating mahal na governor, yun pong effort ng ating mga barangay na pagbutihin yung kailang mga serbisyo dahil ito naman po ay hindi lang po dahil sa insentibo o hindi dahil naman po sa awardee yung ating mga barangay. Yun ang kagandahan, Ferdy, may kita natin yung pagsusumikap po ng ating mga barangay officials dito sa Occidental Mindoro na may paabot yung serbisyong nararapat para po sa ating mga kababayan. Kaya po, nung nagkaroon po ng pilot testing nga po nitong SDLG ng DLG, since wala po ito sa national level, Ferdy, may kwento ko lang po, wala pong incentive fund, hindi po kagaya ng pag sa LGU po at sa province, ay mayroon pong binibigay ang DLG na incentive fund po na ginagamit sa mga projects po ng LGU at ng pong provincial government. Sa barangay po, Ferdy, Ma'am Helen, wala po. Wala? So, siguro po, yes po, wala po. Yun po ay talagang assessment lang po ang ginagawa ng DLG. May award lang po sila na sila ay national awardee. So, Ganun lang. bali ang inisyatibo talaga ay galing kay Governor Ed. Yes po. So ngayon po, iniba natin sa OXI. Since yun nga pong binabanggit ko, nakita po ni Gov yung pagsumikap ng ating mga barangay officials, ng ating mga barangay captains to provide yun pong services na dapat po sa tao. Kaya po naglaan through the Executive Order number 6 po, series of 2025, doon po natin siya ginawang formal na ang provincial government po ng Occidental Mindoro through the leadership of our governor po ay magbibigay po ng incentive fund na 1 million sa bawat barangay po na pasado or national awardee po ng SDLG. At 5 million naman po para sa mga LGU. Bawat bayan. Yun po ang naging kwento po nun. So maaaring siguro sa buong Pilipinas, baka Occidental Mindoro lang nagbibigay ng 1 million na incentive cash sa mga SGLG awarded ng mga barangay, ano? Ayaw ko po siya i-claim, pero possible po na itong initiative po na ito ay galing po mismo sa, or nag-iisa po sa ating Governor Ed po. And gusto ko po ikwento, Ma'am Helen Gaferdi, na yung project na pupuntahan po ng 1 million na incentive fund ng barangay ay hindi bastang project lamang po. So sinunod po, inadopt po natin, since si GovEd po, for the information ng ating mga tagapakinig, si GovEd po ang isa sa mga tinuring ng DSWD noong mga panahon po siya ay
mayor na Kalahing Seeds Champion. Yan po ang title ni Gov. As per confirmation din po na nakaraan sa DSWD. Siya ay Kalahi Seeds Champion, si Governor Ed. Champion, po. Okay. Yes po. Yung kasi kung maalala niyo Kaperdi, yung sa sablayan po na Kalahing Seeds na proseso po or PBB na tinatawag po natin, yan po ay ginawang pong in-institutionalize po sa sablayan. So naging ordinance po ito. So ngayon po, since na-governor na po si Gov, yun po ang ginawang pattern din natin doon sa incentive fund na ang proseso po na gagawin ay CDD or yung pong tinatawag na community-driven development. Ibig sabihin, hindi po galing lang sa barangay officials yung project, yun po ay manggagaling mismo sa tao. Sila yung mag-identify yung totoo, Yes, no? Yung totoong pangangailangan nila. Oo. Napakaganda, no? Ang ganda ng strategy ni Governor Ed na yan dahil sabi nga siguro pamamaraan niya para lalong maging ganado ang ating mga kababayan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, di ba? Pag alam mo kasi na ikaw ay nasusuportahan ng mga ganyang klase ng proyekto, parang lalo kang gaganahan, hindi ka mawawala ng ganang magsaka dahil merong ganitong klase ng proyekto. Kapag ka binanggit na Sir Jello na Kalahi Seeds, correct me if I'm wrong, ito ba'y tumutukoy dun sa poorest of the poor? Yan po ay program po ito ni DSWD. Kumbaga tayo po sa provincial government, Kaperdi Mamelen, ginawa lang po natin siyang pattern. Yun nga po binabanggit ko na hindi lang po merely project na nanggaling sa idea ni barangay captain o barangay officials po yung project. Minimiting po yung mga tao, nagkakaroon po tayo ng assembly. Doon po sa assembly, mini-meeting or binobrought up ng ating mga kababayan, ano yung problema po sa barangay. So, ito yung problema, ano yung solusyon. And then from that, different projects po na binigay ng ating mga kababayan per prok man ito or per zone. So, yun po naman ang pagbubutuhan po nila at ano po doon, ang mananalo, yun po pupunduhan po ng ating incentive fund. So yan yung tinatawag na community-driven development approach. Yes po, CDD po, Freddy. Okay. So ang titingin dyan mag-aaral at mag-a-assess ay DILG. Yun pong, ang ginagawa lang po Freddy ni DILG, yun pong assessment kung SDLG awardee po yung ating barangay. Okay. Sa assessment lang siya. Sa assessment lang po siya. Once na SDLG awardee po at merong tayong katunayan na po na si barangay SDLG awardee, automatically po meron na po siyang incentive fund from the provincial government. O halimbawa may isang barangay na na-awardan ng SDLG. Sila ba ay magpipresent sila ng mga project sa provincial government kung saan mapupunta yung kanilang incentive? Ganito po Freddy, Ma'am Helen, kwento ko lang ng konti. Okay. Si Embaw po, sa pamagitan po, of course, ng suporta nating Governor Ed and our department head po, si Ma'am Malu, nag-create po tayo ng special team dito po sa Embaw na nakafocus po dito sa paggabay sa ating mga barangay kung paano po madidevelop yung project po sa barangay. Nandun po sila from the very beginning during the assembly ng barangay na ina-assist na po natin si barangay, yung ating mga tao na eto may incentive fund po si provincial government. Ano yung problema ni barangay na gusto niyong solusyonan? So nandun na po yung ating team. Shoutout nga po pala sa team namin ng SGLG. Nandun yung ating team po from the very beginning of planning po sa barangay level up to implementation po, Freddy, hanggang mag-turnover po natin sa kailang project, nandun po yung ating team po niyan. Galing napakaganda talaga nitong Kalahi Seeds, no? Yung kasi sa ilalim ng programang yan, ngayon sinasabi, lagi natin napapakinggan kay Governor Ed, paborito niya ito, yung participatory governance. Ito kasi Kalahi Seeds, di ba? Kalahok, kasama sa pagpaplano ang mga tao, di ba? Sila yung katuwang ng ating gobyerno sa pagpapatupad ng proyekto niya. Kaya na-inspired din siguro talaga si Gov na mula doon sa karanasan niya noong siya ay mayor ng Sablayan, dinala niya hanggang dyan sa pagka-gobernador niya itong ganitong klase ng
approach, no? Paano yung pagtanggap na, na ginagawa ng ating mga barangay officials? Halimbawa, para maging SGLG, medyo mahirap-hirap yan dahil dapat May criteria yan. dahil dapat maipasa mo yung mga criteria. Nandyan yung sa health, nandyan yung Peace and sa order. sa sakuna, nandyan sa peace and order, lahat yan. Ano? Paano ito, paano nyo tawag, sinisikap na ma-encourage yung ating mga barangay na sumunod dito at maging awardee? Yun nga pong sinasabi, i-quote-unquote ko po, actually po, isa po sa ginagawa natin ng pag-encourage, ito pong incentive fund nga po, Sir Freddy, Ma'am Helen, na ito yung naging natin, kumbaga motivation sa ating mga barangay na sila po mismo magsumikap din na maging SGLG passer po. So nga sa ganun, automatically, kung kayo ay SGLG passer, through the executive order nga po ni Go, automatically meron po kayong incentive fund po sa provincial government. So ang gagawin lang po ni barangay, mag-effort po sila talaga na maging SDLG, National Awardee po sila. So far, Sir Jello, so far, ilan ang mga barangay, ilan ang mga munisipyo sa lalawigan ng Occidental Mindoro ang napagkalooban na ng MBAW, no? Kasama siyempre sa pamumuno ni Governor Ed Gadiano. Opo. Meron po tayo nung nag-pilot testing po tayo ng year 2022, if I'm not mistaken po sa taon. 3 po yung naunang barangay. Sumunod po ay 7. And then sinundan po ito ng 15 last year po. 15 na po yung barangay natin. Isang LGU po yun ang naging SGLG National Awardee po natin, LGU ay Sablayan po last year. Ngayong taon po, Kapag Mamele, may implement natin. Doon ngayon po yung implementation, pero sila po ay 2025 awardee po. Yes. 35 barangays po at 3 LGU. Yan po ay ang LGU ng Sablayan, LGU po ng Lubang at LGU po ng Abrad Ilog. And then yung 35 nating barangays. Anong munisipyo yung may pinakamaraming barangay na awarded ng SGLG? Opo, nasa Pablayan po, Kapag, since tingin ko po ang magandang record dito, since nung po naging mayor si Gov, ay na-establish yung ganitong CDD approach po sa ating mga barangay. So, ang marami po na SDLG passer sa ating mga munisipyo po ay Sablayan, parang around 16 or 17 barangays po ito. So lahat sila, lahat sila na pagkalooban na ng incentive fund? Ngayong taon po, Ma'am Helen, ay pinaproseso po namin ito. Since nga po sinasabi nga namin na ito po ay hindi lang bastang may proposal lang po si Kapitan. So, make sure po ng team natin na sila po ay nag-undergo, dumaan po sa barangay assembly, may mga proper documents po na kailangan, may mga preparation po. Ganon din po sa technical docs. Ang technical documents po ng mga project ay hindi po basta lang sa atin manggagaling. Yun po ay ang pagtataya po ay nasa kanila din po. O halimbawa yung isang barangay o isang bayan, naging awardee sila, anong mga programa o anong mga proyekto ang maaaring pondohan mula dito sa insentibo na kanilang matatanggap? Ayun po, exclusive po na nakalagay sa ating executive order o nung una, pwede po lang magpondo ng project na tungkol po sa poverty reduction or para mabawasan po yung kahirapan sa barangay. Pangalawa po, disaster preparedness. Pangatlo, meron po tayong peace and order projects kung meron man po sila, mausapin sa peace and order sa barangay, so pwede po yun. And then yun pong nakakatulong po sa socio-economic kaya ng barangay, pwede din po yun, mga socio-economic projects. And lastly po, itong agricultural support services po. Kung nakikita nila na ang makatulong po or yung project na dapat pondohan po ay irrigation, for example lang po, farm to market road. So po pwede po yung mga ganong part po ng project. Hindi naman lahat ng po pwedeng mapondohan mapondohan mula dito sa SGLG fund, kundi pili lamang kung ano pwedeng mapunduhan. Actually po may mga na-encounter na po kami ganyan. Yun yung naisip ni barangay. Kaya lang kung pagbabatayin nga po natin ang executive order po ni Go, kung hindi po siya papaloob dun po sa mga options na project na pwedeng pondohan po under ng
SGLG incentive fund, hindi po natin siya i-encourage po sa level po ni barangay. Ewan kung tama yung pagkakatansya ko doon sa mga namomonitor nating mga iniikutan ng MBAW, Ferdy, ang parang ang mas kalimitang proyektong na ihahatag sa inyo ay may kaugnayan sa agrikultura? No, parang so far no, yung mga nabigyan ninyo, parang may kaugnayan sa And farm to market roads. agrikultura and farm to market. Marami po naman po na ating mga, syempre, unang-una po, ang Occidental Mindoro naman po ay agricultural po na province. So, kung yung mga project po, syempre, na gusto naman po ni Gov ay nakasuporta po lagi sa ating mga farmers po. Nandyan po yung construction ng solar dryer, kung nakaraan po, kung nakikita naman po ninyo. Actually, kaya po namin siya na-post ka for di Ma'am Helen, kasi binabalikan nga po namin to make sure na yung mga projects na binibigay natin, mga assistance po, ay nagagawa po ng maayos po. Dapat ating mga beneficiaries. Oo, dapat alam din nila kung ano yung counterpart na kada nakakaharapin kung sakasakali, ano. Exactly po. Opo. Kahit po dito sa kahit dito sa hindi lamang naman yung incentive na binibigay pagka na-award that kayo ng SGLG, kundi sa mga proyekto, halimbawa dito sa San Jose, itong Pedro Timinjola Memorial National High School na nagkalob din kayo ng kalahating ₱1,000,000 kung di nagkakamali para sa Phase 1 ng Covered Pathway Project, ano? Opo. To update lang po ating mga tagapakinig. Ongoing po, I think patapos na as per update ko sa akin ni Ma'am Dottie last time. Yung Phase 2, another 500,000 po yun, Sir Ferdy, Ma'am Helen. Padugsong lang po siya ng Phase 1 natin para at least hindi po mahirapan yung ating mga estudyante at mga kaguruan po dyan sa PTM, HSS po. So tapos na yung Phase 1? Tapos na po yung Phase 1, ongoing po ang Phase 2, of course po. Okay, kapag gabi na kita Phase 1 din sa pathway, ano ito? Ano lamang nagawa rito? Actually, may bilin po kasi sa amin, Governor, na to make sure na yung Phase 1 ay magagamit po. Kumbaga po, pathway na rin naman po siya, kaya lang po, putol pa lang po. Yung Phase 1 medyo putol pa lang po. Hindi pa po na-cover yung entirety ng kailangan po ng covered pathway. So, dun po sa Phase 2, minake sure na po namin, natapos na po, or lahat po nung kailangan po na malagyan ng covered pathway po ay nalagyan na po. Tamang-tama, may ihahabol ngayong pasukan sa dami ng mga estudyante dyan sa school na yan. Ito may kinabang dito, mga estudyante, mga teachers, mga magulang na mga nagpapa-adjust sa naturang eskwelahan na yan. And looking forward po kami sa iba nating project, Sir Ferdy, Ma'am Helen, sa iba ng pong schools and sa iba pong barangay na marami po tayong approve po ni Gov na pinoproseso po sa ngayon. Maliban dyan sa SGLG National Passers na inyong ina-award ay isa rin sa programa ninyo yung pagbibigay ng financial assistance. Itong pinaka-latest ay yung suporta sa mga atleta, no, sa mga schools na parang dito sa Magsaysay secondary schools, inter-school sports meet 20 isa yun sa mga parang pinagtutuunan nyo rin pala ng pansin, financial assistance. Yung may mga activities po ng ating mga schools na kailangan ng suporta. Katulong po naman po namin dyan ng PYDO, ang ating pong Provincial Youth Development Office. So kaming dalawa po nagtutulungan na ma-address naman po yung mga activities ng ating mga schools po na tingin naman po namin ay as per instruction po ni Gov, ang tingin po naman ni Gov ay makakatulong po sa pag-enhance ng mga talent and skills ng ating mga, hindi lang po atleta, kasi kung mapansin po ninyo, itong nakaraan, yung sa robotics naman po sa Osaka, Japan, ng College San Sebastian. So, ating po mga athletes, ating po mga panlaban, yung mga robotics po natin, na makaka-enhance po noon sa mga talent and skills po ng ating mga youth po dito sa Occidental Mindoro. Opo, halimbawa may nakikinig sa atin ng mga atleta, mga manlalaro, mga eskwelahan, mga barangay na gusto ring makahingi ng ayuda, ng tulong from other provincial government. Ano dapat nilang gawin para makakuha rin ng mga insentibo na binabanggit mo? Willing naman po tumulong ang ating mahal na governor sa mga pangailangan po ng ating mga kababayan.
Sa barangay po, sa lidanan po ni barangay resolutions lang naman po hinihingi ni Igo. Yun lang po ang pinapapresent natin. At sa ating mga school heads po ay sulat lang naman po ng school na tarmado po ng ating mga principals po, Sir Ferdy. Okay. Sa ganitong mga panahon, papasok yung tag-ulan, may kabagyuhan. Ano yung mga programa na kapaloob sa inyong tanggapan, Sir Jero? Sa ngayon po, yun nga po, sample lang po yung pag-enhance po ng facilities ng ating mga schools. So marami yun, Sir Ferdy, na yung mga dilapidated na mga schools po natin na kailangan pong ma-actionan kasi medyo nagtutuloy na nga po. So yun po yung mga ongoing na review po natin. Sa ngayon, as per instruction po natin go, yung mga approve po na request dito. And then, yung iba naman pong concern, I think may ibang programa po si Provincial Youth Development Office naman po natin through Sir Excel po, doon sa mga pangailangan po ng mga schools ngayong brigada, Sir Ferdy. Yung sa amin po, nakafocus po ang SEMBAO doon sa malakihang proyekto po na kailangan po ng enhancement, lalo na yung ating mga school facilities po. Okay. Ayun. Meron daw po ba kayong opisina dito sa PGO Magbay, ang MBAO? Ano, para doon daw po kayo malapitan, Sir Jello? Yes po. Actually, sa lahat po ng ating sub-officers, meron pong opisina po sa MBAO. So, meron po tayo sa Blayan, meron po tayo sa San Jose, sa second floor po. Katabi po na mismong opisina po ni Go. Yan po sa PGO Magbay. Hanggang Lubang, Ma'am Helen, meron po tayong opisina po ng MBAO. Yes po. Yes, parang dito yata sa Magbay, parang nandito yata si Manong Jun Kamandang eh. Yes po. Siya ang in charge dito. Anyway, Yes, may mga panawagan ka, Sir Jello, sa publiko? Nasa inyo po yung pagkakataon, sir. Pwede pong batiin na lang yung ating mga sigasig na staff. Yes, go ahead. Ayan, SGLG team? Siyempre. Gusto ko lang po din i-appreciate siyempre may sipag po na staff natin. Nandito po ngayon sa Blayan. Kasama ko din po dito sila Richmond, sila Joshua, sila Tita Ida po kasama. Nandiyan naman po sa San Jose, sila Ma'am Gia, sila Ava po, sila Aldrin, sila Angel po, at sila si Denden. Ayan po. Sa Mamburao, yun pong SGLGV team natin, headed by Ma'am Tisep. So sila po yung naka-assign talaga na nag-asikaso po ng ating incentive fund, and then yung mga kasama po natin sa governance office po. Ma'am Helen, Sir Ferdy. Okay. Oo, sige, pagpunta mo ng San Jose, makita-kita tayo, ha? Sige po. Sa sunod po, siguro dyan naman po ako mag-opisina po. Ayan. Ayun. Sige. Okay, Thank Sir you so Jello, much. maraming salamat. Thank you so much po. Maraming salamat po. Magandang tanghali po at sa inyo po mga tagapakinig. Ma'am Helen, Sir Ferdy. Okay. Yes, Helen, si Okay. Sir Jello ng MBAO. Ano nga yung MBAO? Municipal and Barangay Affairs Office. Yeah, Ayan. oo. Masipag, ano? Masipag. Ang sisipag na mga taga-MBAO. Nasa Mamburao, nasa Blayan pala sila ngayon. Oo. Oo. So, katuwa lang, kasi talagang na iisa-isa nila yung mga barangay, yung mga bayan na kailangan nilang balikan. No? Matapos mabigyan, ay binabalikan para talagang ma-monitor din kung naipatutupad yung mga proyekto na talagang pinaglaanan ng insentibong yan. So, mabuhay po ang mga taga-MBAO at syempre congratulations muli sa 35 barangay sa Occidental Mindoro na national passer sa SGLG at 3 bayan ang meron tayo national passer din. So, meron silang 5 milyong piso para sa isang mahalagang proyekto na may kaugnayan sa pagpapaangat pa rin ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Okay, sa hanggang sa kasukloy, ginagawa Helen yung itong RPOC meeting sa Romblon, the Regional Peace and Order Council. Oo. Kalimitan kasi kapag ganyan dito sa umiikot sila eh. Last time dito ganap sa Occidental Mindoro yung RPOC, ngayon ay nasa Romblon sila, kasama yung mga governor, mga national and local agencies na kasama dito sa RPOC, mga reporting. At nandun si Governor Ed. Okay. Ayun. So hanggang ngayon pala ongoing pa din. Okay. So ang ating po namang open door policy
na laging inaasahan ho tuwing araw ng Huwebes ay nandiyan pa rin po, no? Tuloy-tuloy Pinaiiwan. naman, no? Nagpapatuloy po yan. At si EA Jun Lee ay lagi pong handa, no? Para sa lahat na mapupunta at makikipag-usap o makikipagtalas-tasan sa ating gobernador, no? Bukas ho yan, pero sa araw ho ng bukas, Biyernes, wala pong opisina ang ating pong mga nasa PGOM, Provincial Government of Occidental Mindoro. Work from home every Pero, Friday. work from home. Pero syempre, ang mga team, however, gaya ng itong ating Ng PIO, kasama ng ospital. ang PIO, ospital, PDRRM. yan, ay hindi po kasali yan. Di ba? Okay. Alright, paalam tayo, Helen. Salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Again, thank you so much kay Mbao, focal person Jello tayo sa pagbibigay niya pa rin ng panahon para makapag-update at makapagbigay ng mga impormasyon na dapat ho ninyong nalalaman. Pinks Galliano, ang iyong top fan, ang ating Wala top siya fan. ngayon. Ayan siya, oh. Nandiyan ba? Pinks Galliano, she is Okay. watching, di ba? Okay. Salamat po sa inyong lahat, no? At kay Marisha, happy watching din sa iyo, Marisha. At sa inyong pong lahat na mga nakinig sa kanilang mga radyo. Well, mamaya po, alas 5 hanggang alas 6, mapapakinggan pa rin po tayo sa radyo natin. Makinig po tayo, ha? At hello kay Miss Candy Rerit, kay Manager Brenda Dais. Get well soon, ha? Hindi pa rin ba nagre-report? Hindi pa yata, eh. Sa ngalan pa rin po ni Governor Ed Gajano at ng lahat ng mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro. Kasama po siyempre sa ngalan ng PIO, ang ating pong PIO online radio at ang ating PIO head, Jed Manuel. At siyempre sa ating mga kasamahan dito, kasama ho natin sina FJ Obra, si Robert Eugenio, at siyempre dito kasama natin si Ernest Romualdo. Ito po naman ang inyong lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman. Samantala sa ngalan po naman ng PIO Online Radio at ng mga radio partners, ako naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati sigaw natin sa buong mundo na topic, ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gajano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.